Sabi mo is, ano yung kabutihan pag sinunod natin yung will ni Lord? Tama ba? Yun diba yung sa karunungan, tapos kung sa sariling karunungan. Sinagot niya. Tapos, ang follow-up question ko is, paano mo ma-identify na itong nire-reveal sa'yo ay God's wisdom and not your own knowledge? Yes, masagot si Ninyo. Para po ma-identify po natin. Para ma-identify po natin yung knowledge na yun, yung knowledge po na yun, since nag-benefit po yun, diba? Parang yung prayer mo po na is parang sa faith, parang yung pero mas nag-benefit na sa sarili nila. Yung parang sa verse 3 and 4 na parang ano po, sinabi ko dito na baka sabihin ng makawal ko na ako talaga na tayo at yung mag-ibang ba sa pagkakas yung parang lumala lang sa Panginoon para sa ano po, sasabihin ng ibang tao parang hindi ko mabay yung ano po, yung ano po, yung parang mas mag-benefit ko siya pag ano po, Nasagot si Mama. Kapag yung ano na yun na itinatama ka sa tamang landas. Pero kapag naguguluhan ka, ano ka niya eh, dinadaya ka ng kaalaman mo. Kasi yung sarili kasi natin kaalaman, ano eh, para lang din yan sa, ano yung verse mo kaya din kanina? Yung puso. 17. Isaiah 17, the artist is it for the peace. Just go to the So, parang connected siya din na lolokohin ka lang din ng kung magtitiwala ka sa sarili mong kaalaman, tapos pili mo ayaw nang nalilid sa'yo. Parang naluloko ka. Ano yung nililigawin ka niya. Kaya, mas maganda talaga is yung ka magtatanong sa mas may nakakaalam para ma-enlighten yung isip mo dun sa nireveal sa'yo. Kasi mamaya, sarili mo lang, sarili lang na-reveal, pero iba pala. Oh, dali. Ano ba? Yes. Ano po kasi pag-ulanag po, paano nga po gano'n? Yung walang tinatanong niya. Honestly, kayo naman na sumagot ang tanong eh. Ito yun, paano nga natin malalaman na ito kunyari, nagbasa ako ng verse na to. Tapos basa ulit ako. Connected pala sila. Kaya pala ganun. So, paano ko ma-identify na yung revelation sa akin is God's wisdom and not my own understanding. wala naman ko yun kung ikapapahamit ko. Kasi kung yung wisdom mo maano mo sa sarili mo kung papayagan ka nila. Yun yung galing sa kanya, diba nag-decision ka? Decision making yan. Then, ano bang klaseng karunungan yung sinasabi mo? Kasi yung mga karunungan din yung decision eh. Isa rin yun eh. Kung yung decision natin is nagkamali. So, ibig sabihin, sa atin lang yun. Hindi galing sa Panginoon yun. Pero kung yung decision mo is, ibinigay mo sa kanya, pinag-pray mo, alam niya kasi kung anong gagawin Oo niya nga. sa iyo. Oo nga. So, paano ko malalaman na ito yung revelation niya? Na ito na yun. Kasi ayoko magkamali eh. O, pinanalangin ko. Okay, tapos, paano ko sasabi, ito na to. Galing kay Lord to. Pinag-pray ko naman. Ito yun. So, ito ginawa ko. Nagkamali. May consequences na nangyari. Hindi pala yung galing kay Lord. O, paano ko masasabi na galing? Kung yung pagkakamali naman is kinabuti mo.
paano mong ikinabuti? Nagkamali na. Ang hirap na. Kayo, Minsan na nangyari ko sa inyo na nag-decision kayo, pero failure, pero yung bandang uli, ma-realize mo na kaya pala hindi kayo. Hindi po ganun. Kasi kung yun pala binigay, nakahamok ka agad. Parang ayun. Sasagutin kita doon. Kung bakit naging failure yun, it's because sinalba ka ulit ni Lord. Kasi nga failed na eh. Sinalba ka niya ulit bago ka talaga totally. Tatandaan niyo, every time we make decisions, if it's not God's will, nandyan siya nakasalba. Hindi siya dahil sa honestly, magiging consequences ng decision ko. Paano ko sabihin? I like yung sagot ni Ate Princess, for us to be able to identify that it's God's will, it's according sa Bible. Second, yung sinabi ng mama, sinabi ka. Result kasi niya sa'yo eh. Yung sinabi mo kanina, kay Kuya Josh. Ano sinabi mo ma? Yung sinabi ka kanina? kung magkain na sa tama. Ayun. Inaano ka, yes. Inaano siya sa tamang daan. Ano siya sa Naisip ko din sa akin. ay isip mo? Yung narinig ko po sa kanya kasi po, like may pastor po na pwede po. Ayun, yes. Second is, authority, may authorized na mag-explain sa'yo ng confusion or sa utak mo. Hindi ka magtatanong, ay, alam ko magaling si Kapitana, sa kanya ako magtatanong. Yung pala, hindi daw ka. So, doon tayo sa authorized person, and that is sino? Okay. So, hindi kayo magtatanong kung kanino. Kahit sobrang ganda ni Ayel, hindi natin tatanong kay Ayel. Ayel, ano bang dapat kong gawin? Very good! Talaga! Oh, ibig sabihin, naiintindihan niya yung topic natin. So, ganon. Basta, katulad sabi, i-reveal at i-reveal sa atin ng Panginoon kung meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. Kasi kung hindi naman tayo close, ba't ko naman sasabihin sa'yo? That's mo? So, Kaya po ng kami po na makakarating ko lang po ng yung 10 after 10 years po. oo, yun. Yun ang sinasabi ko na sample kahapon. Friday. Friday. Oo na. Oo, pag mag-isa ka lang. Kahit sobrang day and night, nagbabasa ako ng Bible, nag-pray ako day and night. Pag mag-isa ka lang, kulang. Kahit sabi, no, hindi na ako church. Babasa naman ng kulogi. Okay na yun. Sabi naman, Lord, okay. It's kulang. Siguro kung, yes. Yung ano po, sabi niyo po kahapon po na iba't iba po yung revelation po ng ano po, ng mga verses po sa akin. Iba po yung nire-reveal po nila. Oo. Ang nangyayari is, pag lalo tayo lumalalim sa Panginoon, kunyari sa isang verse na to, literal. Okay. Susunod, nabasa mo ulit, mas lumalalim. Kasi, doon lumalabas yung relasyon natin sa Panginoon. Remember, the Word of God is more than you cannot explain by its word itself. It's far beyond sa bawat salita na yun. Lalo na kung binuksan natin, ano yung original word? Hebrew. Yun ang original word. Kung bakit naging common si Greek kasi nasa ako. Kung bakit yun. Pero Hebrew ang original word. Basta, yun ang naging yung nakapost ko. Nakala mo, design lang yan. Bawat letra yan ng Hebrew. So yun. And, pag, alam mo yung nakikipagdebate, pag nakikipagdebate ka, para sa akin, sabi, basta, wala ako nakita dito sa Bible kasi na nakipagdebate. Di ba pag minamak ka, di ba na, ano ba sinabi ni Lord?
labanan mo ba? Di ba hindi? So, pag nakikipag-debate ka, it's not God's wisdom. It's pinoprove mo na alam ko, matalino ko, ang dami kong alam. Yun yun. So, the moment na meron nakapag-debate sa atin, Sa mga ganyan, halimbawa, meron lang Bible verse, tapos ikaw meron din. So ngayon, magde-debate na kayo sa mga Bible verse. Kapag ganyan ka, sila nung back out na kung minsan sa ganyan, kayo mo kasi ipot ka rin. Okay, kung alam mo yun, so, alam ko rin yun. Ito na kailangan yung debate kasi isa lang naman yung girl natin sa sermon. Yeah. kaya huwag tayong mamangha, huwag tating, ay, ang galing na, alam niya na. It's deceitful. Basta ang salita ng Panginoon ay napakamabuti. At ang revelation ng Panginoon, kaya may sinabi siya sa verse, at may naramdaman ka, hindi proud ng sarili mo. Iba yung feeling pag nireveal ng Panginoon. Pag si Tito Mel nga nagbabasa, naiyak lang siya. Dinigil sa kanya. Pero, iba yung pakiramdam na, ay, iba yun. Yung sa utak mo, ay, ang dami mo, nagdagdagan. Or malak ay tuloy. It's yours, not God. But if it's God's word, it's something na mula ulo hanggang paa, parang may inali siya sa'yo. May inali siya sa'yo. That's why, sometimes we cry. Imagine mo na yung cry mo, nandoon yung lungkot mo, yung inis mo, yung gigil mo sa kapatid mo, kasi tamad-tamad. Nire-release siya. Pero pag wisdom, the Lord, yun. Pero pag sarili mong knowledge, yun lang ang based on our experience sa kwento rin ni Tito Mel. So yun. So basta hindi tayo pag if you ask questions like iba yung question sa confusion. Naiintindihan niyo ako? Meron ba? Question, meron pa isa. Hindi confusion. Hindi confusion. Ano yung isang word na confusion? Doubt. Sorry. Nagda-doubt ka. Ayun. Thank you. Yes, thank you. Nagulat kayo. Thank you. Yes. And sa doubt lang, ayun nga po, yun sa amin na huwag umano sa sariling kaalaman. Bakit po minsan may mga nakakilala ng paper, pero meron pa rin pitik na doubt na nangyayari sa kanya. Ano po yung gagawin sa mga Hindi sa'yo, sa ibang tao. Kesa makipag, kung close kayo, you can talk to them. Pero pag hindi kayo close, ipag-play mo sila. Kunyari, kung halimbawa nag-open up sa Ate Abril sa'yo na hindi naman kayo close, ito sa tayo share yung kung anong mabuting spirit na nasa iyo. Pero kung halimbawa narinig mo na habang nagkukwentuhan, pero hindi naman directly na nasa iyo, it's better na ipag-pray mo na lang rather na ganitong gawin mo. Sasabihin pa kayo pa niyo. huwag na lang mag-initiate. Unless na mag-initiate siya ng mga sa'yo. Or kaya nag-uusap kayo ganyan na involved ka naman sa conversation nila. Then habang nakikinig ka sa kanila, manalangin ka, Lord, is it time? It is good? It is your will ba? It is your God's time ba na i-share ko sa kanya kung ano yung naging experience ko? And yun, nag-pray ka kasi nga, Pero pag humingi ng ano, doon ako. Hindi mo kasi kesa yung ikaw yung ang epal-epal mo, ang daldal mo. Katulad sabi natin, ano sabi mo na? Yung verse mo, it's better to guard your lips than to say anything.